Hello guys, good morning. Long time no see but now di ka na niya baby. Aray mo. Araw pala niya ng linggo at bago ang kaganapan sa araw na yan, kumusta kayo? Matagal-tagal na di tayo nakapag-upload dahil nasa bahay lang tayo nakakulong dahil sa ating trabaho. Balik na tayo sa video na to at tayo ay aalis pala sa mga araw na yan dahil importante itong lakad natin. Pagka-out ko nga sa trabaho ay gumayak na agad ako at para makauwi ka agad ako dahil may pasok pa ako mamaya. Ito nga ang dahilan bakit ako aalis sa mga araw na yan. Nasira kasi ang motor ko at ilang araw na yang nakatambay dahil sira nga ni. Nakaraang linggo nga ito nagsimulang nasira. Pagkaandar ko nga kasi sa kanya, dinagan ang kanyang starter at tumatagas na ang kanyang gasolina sa karburador. Kaya ito, tamang tadyak lang muna natin ito at talagang napakahirap paandarin at ako'y di naman sanay sa tadyak. Pero kailangan natin itong mapaandar para ibiyahe doon sa mekaniko ko at di ko talaga to titigilan hanggat di umaandar. Sa wakas nga mga inday, umandar na din yung motor ko at dinodouble check ko baka mamaya pagbiyahe ko bigla itong magliyab. Hirap na guys, maliyaban at naranasan ko talaga magliyab itong motor ko kaya ako bago umalis sinecheck ko talaga para safe. Di ko na sana ibiyahe yan at nirequest ko na yan sa mekaniko ko na mag-home service. Ang kaso hindi naman siya makaalis sa kanila dahil marami din nagpapaayos sa kanya. Natagalan pa nga itong ayusin kasi linggo lang ang bakante nun. Kaya kahit puyat ako, pinilit ko talagang ipaayos yung motor ko kasi wala namang ibang mag-aasikaso niyan kundi ako. At baka dadami lalo ang sira niyan kapag natambay ng matagal. Talagang di mali sa isip ko yung kaba at baka mamaya sa kalagitnaan ng biyahe magloko to. Tulad ng pangloloko ng jowa mo sa'yo. Aray mo. At wag na tayo patumpik-tumpik pa guys. Alis na tayo at ako excited na maayos to. Fast forward guys, nakarating na kami dito sa bahay ng mekaniko ko na si Kuya Jair. Agad naman yan chinek yung motor ko at ayun, sabi nga niya sa akin na gumana naman yung starter kaso putol daw yung kadena doon sa makina. Alam ko sa mga marunong sa motor dyan na gets nyo ang sinabi ko na kadena na maliit na nasa makina. Pero tumanggi nga si kuya na ayusin ang motor ko dahil di daw siya nagbubukas ng makina. Pero may nirecommend siya na mekaniko sa amin at agad namin itong pinuntahan. At nandito na nga kami sa nirecommend ni Kuya Jair na mekaniko at sakto wala pa silang kliyente sa mga oras na yan at ako pa lang. In-explain ko lang dyan kay kuya ang mga sira nitong motor ko. Sabi naman dyan ni kuya na madali lang naman ayusin kaso baka matagal matapos kasi sobrang dami ng sira nitong motor ko. Pero okay lang yan, sanay naman ako sa puyat. Sinimulan na nga nila dyan ayusin ang karburador at nakita nyo naman na puno ng mancha ng gasolina ang karburador ng motor ko. At pagkatapos nga nilang tanggalin yung karburador para linisan, isinunod naman nilang buksan yung makina kung saan naputol yung kadena. As you can see naman, naputol talaga siya kaya kapag pinindot yung starter natunog lang di umaandar at nangangalawang pa nga kaya siguro naputol yung kadenang to. Sobrang stress na nga ako dyan sa motor ko pero di ka naman pwedeng pagsisihan na nagkaroon ako ng motor dahil sobrang napakalaking tulong to sa akin kaya kahit stress na ako dahil sa gastos na naman pero no choice ako kasi ginusto ko naman to na magkaroon ng motor. Habang kami ay nag-aantay may nangyari ngang kaguluhan dito sa unahan sa may kalsada. Di ko alam ang dahilan pero sa pagkakarinig ko sa mga sabi-sabi may nagbanggaan daw. To talagang mahirap kapag pinairal mo ang pride mo at di ka marunong magpakumbaba. Kaya sa mga driver dyan maging maingat o panatilihin ang kabutihan sa kapwa at lalo na sa panahon ngayon na krisis. Wag na tayong dumagdag pa sa problema sa Pilipinas. At mabalik na nga tayo dito sa motor ko at tapos na nga nilang ayusin at itetest na nga dyan ni kuya kung goods na ba. At sana naman okay na kasi nakakaantok na at nangihina na ako. Anong oras na kasi niyan? Nasa alauna na. Pagbalik nga ni kuya di nga niya nagustuhan yung takbo ng motor ko dahil tigas daw ng manubela kaya inadjust niya ito. Akala nga niya na ibangga namin pero di talaga nabangga yan. Di ko alam ba't tumigas yung manubela. Mabuti na lang itong si kuya kapag may napansin siya inaayos niya. May iba kasing mekaniko na kung ano lang ipapaayos mo yun lang aayusin. Dahil tapos na nga ang pag-aayos sa motor ko, nag-decide na din akong ipa-car wash ito. Medyo din na nalinisan dahil natambay nga ito. Sobrang daming alikabok. Nasa tapat lang to sa pinapayusan namin ng motor at alam nyo ba guys na napakaganda nitong si kuya maglinis, tulido magtrabaho. At makalipas ang 30 minutes natapos din sa wakas at napakakinang naman itong motor ko at ang kinis talagang di tinipid sa wax. May iba kasi natipid maglagay sa wax, 300 pa naman ang sinisingil. Dito work it ang 300 mo. And fast forward guys, dumaan nga kami saglit dito sa SM dahil napakainit sa panahon ngayon. Magpapa
magpapalamig muna ako dito. Tanyo face ko dyan, napakahagard na, puyat na puyat. Alam nyo ba guys, nabihira lang ako makalabas ng bahay dahil wala kaming off. Kaya kapag lumabas ako, sinusulit ko talaga. Di na lang panggabi ako kasi naasikaso ko ang mga importante kong lakad. Pag umaga, hindi. Pwede naman mag-off kaso sayang ang perfect attendance, bayad yun. Rumarampa-rampa pa nga ako dyan kasi proud ako sa bago kong outfit. Charot lang. Kakaya sa mga oras na yan pero no choice kay vlogger man. Ayan, kahit walang ligo, haggard pa, kakapala na ang muka. Makakarampa lang. At alam nyo ba guys na nahihirapan akong maglakad dahil itong crocs ko napakataas kaya hinubad ko na lang muna. Sakit kasi, nakakangalay. Sinuot ko din kaagad kasi pinagtitinginan ako ng mga tao. Ang pinakasadya ko talaga dito sa SM ay magpakabit ng screen protector sa phone ko. Nahihirapan kasi yung iba magkabit kasi pa-curve daw at plastic daw yung ilalagay sa phone ko. Kaya dito ko na lang mismo sa branch ng phone ko ipapakabit kasi sanay na sila dito. Fast forward guys, tapos ko na nga palitan ng screen protector itong CP ko. Di ko lang na i-video kasi kinakabitan siya. Bumili pala ako dyan ng ice cream. Sakto kasi to sa init ng panahon kaya palamig muna tayo. At napakasolid nitong avocado ice cream nila. Ang sarap at talagang mapapasayaw ka sa sobrang sarap. At akin na naman ang kabaliwan ni Indayaan nyo dyan mga guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Kailangan ko nang umuwi at matulog. May pasok pa ako mamaya. Sulit talaga ang lakad kahit puyat. Please support our vlog guys. Please follow and share and react. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye bye!